Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa niini nga tiunay, kasaligan, makahuluganon ug mahigalaong moserbisyo sa tanan. Sa matag adlaw inyo makita ang sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 1368 sa AM band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO Studio ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-studio nga nagpasabot nga pwede madunggan ang atong pagsibya sa musunod nga mga provincial stations nationwide: RPN Iriga, RPN Dipolog, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang masunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iyara kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mga importanteng isgutanan nga tungod sa balaod, negosyo, politika, ug bisan pa sa atong lifestyle. Oras na nga kita makig-uban sa duha ka mga aktibo ug batan-ong abogado nga sila si Attorney Ken Tamala ug Attorney Joff Namalata sa programang Lunch Break.
Mayong udto sa tanan, welcome to lunch break, welcome to our conversation. Ako si Attorney Ken Tamala. O ako si Attorney Geoff Namalata. Maayong buntag sa atong televiewers dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Northern Mindanao. Today is Saturday, February 2021. Ug live ta karon sa RPN TV5, simulcast on DXKO Radio o Facebook live streaming. So sa atong mga viewers o mga gapaminaw diri sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao, again, maayong udto, daghang kayong salamat for tuning in. Hopefully, inyo ming kuyugan karong whole episode. Kay nindot kayo atong duha ka segments, ladies and gentlemen, as we talk about law, business, politics, and lifestyle. Morning, Ken. Attorney Ken. Morning, Attorney Geoff. Musta man ba? Naka-mention man ka na, no? Nindot atong topic kay, medyo, kung siya, about sa, the services of the City Veterinary Office. O kato na yung about the local government code sa second segment. Very informative, and hopefully sa atong mga naminaw og nagtan-aw karon na atay makuha here and there kay very informative yun, ladies and gentlemen. So i-introduce siguro palihog Attorney Geoff. Atong first guest karon sa atong first segment, siya ay head sa City Veterinary Office sa City of Cagayan de Oro City. Si Dr. Lucien Anthony Akak. Doc, good morning. Good morning mga attorneys, no? Sa ato mga televiewers, no, sa RPN DXKO, mayong buntag Cagayan de Oro. So una siguro sa tanan, Doc, again, thank you for giving us your time. I know na busy kay ka, especially na you are heading a very big office here in Cagayan de Oro. So, Doc, before siguro we proceed on anything, unsa may murag main concerns gyud sa atong city office karon, City Veterinary Office? Sa opisina sa veterinary, ang namagin ni mga regular services diya, labi na gining pagpamakuna sa iro o uban pang mga kahayupan, no, kini mga food animals, dunay ilang mga vaccination schedules niya na. Pero ang amo gyud karong gitutukan kini yung ASF or African Swine Fever. Kaya kinigong African Swine Fever, this is caused by a virus, no? Important kini nga sakit from the word alone, Africa, no? So mo lagi nga giabot na gyud diri sa atong pulo sa Mindanao. Dito muna nagsugod sa Davao Occidental hangtod nga kuyanap na gyud gipaingon sa North Cotabato o gani man karon adtong milabay nga tuig naa na sila sa Iligan. So considering Iligan is the nearest LGU sa Cagayan de Oro, o katong area dito nga nahitabuan dito sa may Pugaan, it's a barangay sa Iligan nga mo connect rapod na siya dinhi sa may highway sa Rugongon going to Bisigan. Sa ato mga kaigsunan, ang Cagayan de Oro doon na highway dito sa bukid, no, passing barangay Rugongon of Iligan o paingon na din na siya dito sa Bisigan. Ang ruta na it will go to Talakag. So ang gihimo namo was nag-intensify gid namo ang atong veterinary quarantine animal checkpoints dito sa bukid. We established checkpoints diya sa kilometro 11 diya sa may Bisigan og diri pod sa Sitio Manay sa Tignapuluan. Gilakip usab namo ang kining diri sa may barangay Tumpagon nga nearest anak niya nga barangay sa Misamis Oriental ang Upol. Dinipod sa San Simon, and we already have at the highway diya sa may Upol. Okay? Now, dinipod sa mga sa isti nga bahin, naadiha pod sa may barangay Bugo, dito sa Upper Puerto, doon na pod. So, mo ka na karon nga in coordination po sa uban nga mga opisina sa City Hall with the help of the CDRRMO, naka-train kami og mga personahe nga mumana ng mga checkpoints. But it is supervised by our veterinarians nga train pag-handle sa checkpoint. Kanus mag-flag down when is the time nga kanang i-check nato ang kuan. Ano na yung mga protocols na no? And unsa nga mga dokumento ang gapangitaon anang mga shippers. So karon doon na ingon pa lugar nato nga naedukar na gyud kini mga negosyante, kini mga traders engaged sa livestock activity. It's not only about ASF, basta kay comprehensive na
tanana na igo rugar aning atong pagman kay long before wala mag animal checkpoint diri sa Cagayan de Oro. So first time siya. This is the first time. Oh, gani man sa pagsugod gid namo na last year atong bulan sa February, luna gid ni diretso na intercept. Mga 4 days pa lang gikan pag-establish. Kuan ka to, pork belly ka to nga nag-contain ang van nga at accredited man unta kato sa kuan pero nag-expire na nga iyang accreditation sa NMIS, sa National Meat Inspection Services. O dito na mo nakita nga kargado sa kanang marinated nga pork belly. Nga gikan dito somewhere from Cotabato. Sama ka to nga namantay Executive Order 172 kanang temporary total ban of transporting meat and meat products kani pong mga live animals including semen coming from areas infected with ASF. So mo kato nga gi-exercise ginamo ang the rule of law nga kinahanglan nga i-confiscate kato siya. So gi-destroy to. So mo kato ang first ginamo nga interception anang mga kining mga products labi na gid kanang pork dayon na gikan pagkato sa lugar nga infected with ASF. So mo kana karon ang amo yung tutukan every day, no? Bisan man gani og during gabi na 24/7 gid among pagman anang among checkpoint diya sa Upol. Kay dunay mga shippers diya nga dunay mga biyahero engage lagi aning pagpamaligya sa baboy, pagpangumpra. Nga itunog yun nila nga tanang tingkatulog na tao. Oh. So damo kanang namatikdan so butang gyud kami dag tao. From 10 PM paingon na din as alas 6 sa buntag. So sir, naka-mention ka kaning comprehensive ni siya na kuano tanan animals o mo-apply sa tanan so regardless mo imong negosyo or dili. So sir, unsa may buhaton lugar, let's say for example na nalang ka sa kuan gamay ra imong kuan, let's say isa lang ka baboy inana unya gusto niya ibaligya sa merkado sa isas merkado dinhi sa Cagayan, kailangan ba gid siya magkuha og mga papeles before niya magpasulod ang kuan? Kinahanglan gyud. Dili gyud mo mga ter kung unsa ba kadaghanon basta kay animal, live animal. Basta live, yes, mo require gyud sila. Mo require gyud. Mo require gyud sila. Kay tagaan mo gina muna, issue mo gina muna og veterinary health certificate kung kanang iyang animal wala ba nay sa ingon nga magdaot ba. So gani man ang issuance ana sa veterinary health certificate giipanha gina mo diya sa opisina. We are located at the second floor of the Boy Scout building diya sa May Hayes, likod sa Xavier sa XU. So diya abay rami sa City Health amo gyung ipaanha gyud namo aron ba nga transparent ba. Kay lisod man lang mag-issue tag dokumentos gobyerno nga like the BHC narabanay ko letterhead nga Republic of the Philippines na mag-issue lang kita na nato makita ang hayop. So dili mayo. So kami dia ingon tarogang though they feel nga medyo tedious ra sa ilang part nakakuan di hassle pero dili man. Kung sundo lagi natong balaod wala may ingon tarogang lisod nga procedure. So it's a one way pod nga kana bang ingon taragar nga makatuon sila. Okay, ibutang kani manggon ang traders ang ila is makaginansya lang, makabaligya lang daog na. Pero diya man nato ma-check kung asa gyud ang source anang bakas pananglitan kung di ba kana siya kinawat. Kay gapangayon sa namo ang credentials ana. Credentials nila, papers nga asa man ang source nani. Kung na-purchase man galing ni Munis Bukid, asa man ang certification of ownership ani gikan sa barangay. Nga kining bakaha nagmatuod nga imo gyud kining pinalit. Inana ang kuan. Inana ang mga Then naka-mention ka ganina og ASF sa African swine fever. So unsa gyud ni sa klase na sakit dok kay ikaw imo man gyud feel? Unsa man grabe gyud ni siya na sakit na kahadlokan gyud ni kaayo nato? Ang African swine fever dili mahinon kini siya makatakod sa tao. This is not a zoonotic disease nga from animal makatransfer dito sa human. Ang kuan lang nato ang kabalaka ta lang kay una wala gini siya bakuna. So dili ta makahatag og preventive lugar nga measures para nga mapugka nato pag-transmit ani sa healthy nga baboy. So magdaot ang baboy, taas ang hilanat, kining dunay mga rashes, magpula-pula.
magsuka, magkalibanga. Then ang atong gaproteksyonan ani ang swine industry manggod. Kay kung kuan kana sila, ingon ta lugar kung makasulod na sila sa isa ka lugar, lisod na gid ang pag-contain ana, ang pag-control mo lisod. Now it follow dayon nga magmahal ang panaliton, labi na gid ang pork. So ingon ana ang kuan, inana ang atong tumo nga why ato yung paningkamutan nga dili gyud makasulod ang ISF sa Cagayan de Oro. I-protect lagwar ang kwan, sir, ang food security Yes, sa lugar. that's one, food security. Isa gina siya no sa ato yung ga-emphasize gyud sa during sa ato mga talks on radios inani nga quorum kaning sa TV nga ko ano kana bitang uban nga mga travelers no nga gikan sa let's say Davao o nga dunay dala nila nga mga processed pork meat chorizo gisuksok dito sa bag nakalusot do diya sa quarantinas gikaon sa pamilya gibawag dito sa baboy so ina naman ang mode of transmission so mo lang ina nga hangyo ko yun nga kanang mga travelers nga dunay magdalag pasalubong nga ayan na lang na ninyo ipadayon kay ingon ta lugar makadaot man po na sa atong syudad makadaot sa image sa atong syudad no let us love our city Cagayan de Oro nga free ta aning ESF. So luckily sir, so far ang Cagayan de Oro is free. Yes. Diba? Maayo kaayo gyud. Maayo rin, maayo. Gilabay ang Oo. 2020 kaloy sa Dios wala gyud ang ESF. Pero kano sa nang outbreak ana sir? Di ba lately to 2020 ba to 2019? Mga 2019. 2019 oh dito to nag-start sa Luzon. Kuan man to kanang foreign vessel bitaw. Dahil gipanganaog kanang mga kuan kanang pasaw gipalit do naman lain malagi dito sa Luzon. Then dito to nagsulugod sa Rizal province hangtod na mikatay na gyud going to norte ana giabot sa southern part sa Luzon. So karon sila dito muna. Mahal ang presyo sa baboy karon dito sa Luzon. So ang only way gyud na to eradicate assuming sir sa whole Philippines ana is unsa may kuan ano Bakuna gyud. Bakuna ba Bakuna gyud. Through vaccination. Dayon naka-mention po ka to off air doc na naamoy laing services nato daghan matag services diya sa City Veterinary Office. Unsa for the information of everyone doc? Okay, now inani kining doon na magitay mga farmers, mga racers no sa kining mga food animals. Let's say doon ay nagbuhig baboy, doon ay nagbuhig kanding, doon ay nagbuhig kabayo. Tanan food animal, domesticated animal. Now kana sila kinahanglan po na sila protection nga dili sad sila magsakit. So we have programs sa gobyerno like the hemorrhagic septicemia vaccination or what we call HEMOSEP nga at the age of 6 months ato na dayon kanang pabakunahan ang baka nga nati, katong ilang nanay, ang katong turo against aning against aning sakit para nga ingon talaga food security nga dili sila magdaot. And now for sa baboy kaning simple at stomach animal we have the hog cholera vaccination. So bakunahan sila para sila magdaot and kung doon ay mga special request like the Newcastle disease vaccination pagbakuna para dili mag-atay, dili atayon ang manok, doon na pod kami ana. And aside from that, doon na po tayo mga ingon ta mga free services, no? Para aning artificial insemination breeding para sa large animal, baboy, including ruminants, kining mga small ruminants, kining kanding. By the time nga ang inyong baka mag-inhit or receptive na for copulation, well, you request our office kay atuan na muna para na siya magkuan. Patsada ang atong ingon taroga breed sa atong cattle kay ang it's a superior breed Brahman, red and gray Brahman. Gi-process na gina siya dito sa NABC sa Dalwangan. And now kung mag-inhit lagi yung baka then just call us or kan at tumo sa opisina para nga maserbisyuhan mo. Libre na daw. Libre na siya. Libre. Oh, libre na siya. So, gawas po na sa vaccination against rabies kanunay. Rabies vaccination at the age of 3 months, no? Pabakunahan na ginang itoy. And that is also to protect against infection kay ang rabies manggod is zoonotic. Mas kuya pa ni kay sa ESF kay makatakod sa tao, makapatay. So kung mabuang ang ero, that's a sign nga kuan kana siya. It's rabies positive, infected with rabies virus. Muna no, kung if ever nga maka-encounter mo og buang nga ero, nagtulo-tulo ang laway, wandering, running without direction, inana ang iyang mga features, then kuan kinahanglan gyud nga mapatay kana siya. Oh, mapatay kana siya. Dili na nato hulatan nga kanusa pa kana siya mamaak kay delikado na lisod kayo kay usahay pod
scarce ang bakuna para sa tao, no? So mahutdan diya sa atong Animal Bite Treatment Center nasa atong City Health Office. So amo lang gina be responsible kung kung kabahin lugar sa pets, no? Kinanglan nga responsable gyud ang tao. Kapado siya kung unsay iyang concern nana, dili lang kay rabies, daghan pa man pud mga viruses nga maka-cause og infection sa iro like parvo, canine distemper, leptospirosis. So visit our veterinary clinics din, mga private veterinary, and they can serve you inana. Pero sa opisina, magahong gyapon na muna. Ato speaking of katong na ay feature sa crazy na iro, Doc, pwede na magtawag sa office ninyo. Sa inyo bang office na magtawag kung natay magpatabang og kuan ana? Pasis na pagpatay or sa pagdakop ana. Oo, we have the City Pound. Namatay City Pound diri ang atong animal shelter located dito sa atong Balubal Stock Farm. So just inform us para nga matuan na mo. Matuan na mo. Makaresponde din mi kung unsay mga need lugar ninyo kabahin sa animal concern. So kanang sa City Pound, Doc, medyo basig ko lang nito ka. Di mo man kanang gasuri-suri na magtakop. Doon ay kanang among photo nga puti. Matami sa mga barangay na doon ay mga request sa mga subdivisions, amo nang gatuan. Gatuan na muna sila. Then after 3 days nga dili na siya ma-redeem, then amo na siyang euthanasia. Using chemical method ruga sa euthanasia, injection, lethal injection, yun na nga method. Pero na pa ba na chance na okay pa na, Doc, once masugod ng iro ni ana, or most of the time wala dapat na gyud ay patumba? Which one? Kanang magbuang na ba? Mabuang. Kuan na gid siya. Patyon gid na siya. Dili gid na nato siya ingon ta nga kuan. Dili man sa na ingon lugar nga maka-violate sa atong Animal Welfare Act. Pwede mangayo ta nag-assistance gani sa police para nga posilon gid na siya. Then ilubong siya. Dok, unsay mong advice anang kuan kay usay natin makita sa news or kanang sa social media kana bitawng ilang patyon ang iro nya ilang kaunon, unsa man imong advice so kana that's against the kanang Animal Welfare Act. Kay ang iro manggod is not classified as food animal. They are classified as pets. So dili gina siya angay kanon. So kana kung dunagay if there is somebody nga mo pursue sa case ana lugar tao nga naka-violate ana pwede. Kasubog do na may nangapriso gani pud anak nila. So ina na. So murag Doc, salamat jud guys sa imong oras, paspas kay atong 30 minutes. So alam niyo ba waragin matagdi. Waragin matagdi, kay speed sata. Kung natay palihog na lang siguro Doc, ano parting words for our viewers and listeners from your office. Salamat sa Doc Attorney Dennis, si Attorney Tamala o si Attorney Namalata, no? Salamat sa inyong pag-invite sa ako sa opisina nga makakuan ko diri, makapadayag sa ko sa mga serbisyo sa opisina kay pinaagi nini ingon tarugar maka-reach kita sa tanan nga mga tao nga nagpaminaw ni natong RPN DXKU 1368 kHz kabahin sa atong mga responsibilidad labi na gid sa atong mga ero kay daghan gyud kay ero karon sa kadalanan nga kinahanglan gyud kana sila atensyon. Ipusa ninyo kung kinsa kamoy kinsay mga tag-iyan ana, ipusa kana ninyo kay makahatag na og kadaot pod, no. It's not only infection but also accidents kay dunay mga biktima na ng mga nag-drive motor, pagtabok sa karsada, pag-agis karsada, gitabok ang ero din na disgrasya. So isa na siya lugar sa mga then kabahin po sa in connection po sa ESF nga issue karon then katong mga travelers coming from areas like Cotabato, Iligan, Davao ay na mo pagdalag chorizo gikas Davao kanang chorizo diya sa Bagkiruhan bitaw nga lami sa kayo ayan that is Cagayan kay isa man sa mga source of infection kontra aning ESF. So tinabangay lang ta no atong panggaon natong syudad, no? Kay by 2025 mag-metropolitan Cagayan de Oro na ta. This is the 4th metropolitan sa tibuok Pilipinas. So i-improve na to atong facilities, i-improve na to tanan atong kana mga features diri sa syudad. Magtinabangay ta ang kalimpyo gyud isa gina sa atong batunan. Isa gina siya then one contributory aning kaugaw kini iro kay ilang na ikay ago ng basura diya sa dalan. So kamo ayan na lang mo kung if you are not responsible kung mo kagawon magpakaon pagpainom sa tubig or provide shelter ayaw na ay ayan na ipadayon. So muna akong akong mensahe sa inyo kung doon na mo yung mga pangutana kabahin sa pagpamuhi then
visit lang mo sa opisina kay kuan man na livelihood. Oh, kaning livelihood bitaw, livelihood program na mo na may animal dispersal program kay palima na mo ang tao para dugang kinitaan og ang resultant ana amo na sabdayong i-distribute ni adtong uban nga mga recipients. So ingon ana namong pagtabang sa mga tao diri sa syudad, pinaagi ani mong livelihood program. Dunay among dispersal sa baboy, dunay sa baka, kanding, manok. Oh. So daghan na amo nga tagaan pod ana. So daghang kayong salamat mga attorney sa inyong pag-imbitar gid kanako karong salamat po Dok sa pag-ani ni karon. You're welcome. You're welcome. Nindot kayo kay daghang kitag natun-an o congratulations Dok kay on your office ang Cagayan de Oro is ASF free. Lagi. Oo. So mayo kayo na siya. Salamat. Oo. Sa katungkuan sa televiewers ug listeners na makapili sila mato silang opisina na libre na artificial insemination. Kanang AI gid sa kwan, kanang AI sa baka. Kung makita ninyong Brahman nagkopit na siya, bull, Brahman bull, inana nga breed. Inana. So isa mo na sa pag-upgrade aning ato mga native breeds. Muna siyang purpose sa gobyerno why ato gyud i-promote ang artificial insemination. Okay. So daghang kayong salamat again Doc. You're welcome. So ladies and gentlemen, please stay tuned sa among next segment. We'll be back. Thank you. Dali ra ba?
Mayong udto once again, ladies and gentlemen, welcome back to lunch break. We are now on our second segment and we are very privileged and honored kung kinsa ni atong guest. Isa sa pinakamaing laking abogado dire sa part sa Northern Mindanao, among idol. Walay pagduwa-duwa tinuod gina Attorney Ken, idol nato at the same time may laki na abogado sa Cagayan. So naa siya karon to discuss about the Local Government Code or RA 7610. So wanay lain si Attorney Nicanor Cancio Nicanor Giboni, partner sa Giboni Law Office. May buntag, sir. May buntag. Daghang salamat, Attorney Kenneth Tamala and Attorney Geoffrey Namalata. Salamat sa pagdapit sa ako din sa inyong sibihan. Daghang kayong salamat po, sir. This is your second time, so we are very honored again for pagsugot na pag-anhin mo dire. I am much honored to be welcome again. So, sir, sugdan siguro nato atong topic. Ikabalo mangyud mi more or less mo gyud ni mo ang forte aside from the other fields of law kani maayo mangyud kaani. So, ang namay ginatawag na local government units, LGU. So for the information of everyone, sir, unsa man ang LGU? Dinhi sa atong Pilipinas, natay upat ka LGUs, local government units, a province, a city, a municipality, and barangay. These are constitutional public corporations. Dili na siya pwedeng abungkagon lang sa Kongreso, kay nama sa Constitution. They have these powers, delegated powers by the national government to perform local and internal functions within a certain territory. Sa ilang probinsya, sa ilang syudad, sa ilang munisipyo, o sa ilang barangay. But, because these are delegated powers, so the principal is the national government and the delegate is the local government unit, the local government unit cannot exercise powers which are greater than the national government. So, asam ni nato makita nga mga gahom. Naa siya sa Republic Act 7160, the Local Government Code. So, dinha ang mga sistema, mga gahom nga gi-delegate gikan sa national government paingon sa local government units. Pero sir, before nato na i-tackle lugar tagsa-tagsa tong mga powers and unsa ba na di sa LGU sa na imong gi-mention na upat ka buok, adto sa ta sa national government. Di ba naa may unsa may role of the national government over the LGUs? Na ba siya direct control or supervision ba? Ang national government has no control over local government units. Under the Constitution, the President exercises general supervision over local government units. Unsa diferensya sa control o supervision? Sa control, the President can alter, modify, unsay acts sa mga public officers. So, for example, ang President na i-control sa Secretary of Health, sa Department of National Defense nga Secretary, unsay ilang decision, pwede ni alter. But regards to local government units, general supervision. Kung naisayop ang local government unit or any of its officers, dili pwede makaingon ng Presidente Ops, usbana. Balhina na, muna akong gusto. Why? Because a local government unit is a constitutional body separate and distinct from the national government. Na siya'y own entity. In fact, under the Constitution, it has two functions, governmental and proprietary. So, magbuhat siya sa mga functions of government like education, finance, defense, and then proprietary, pwede magnegosyo. Sabi tayo na ito, makita ang local government na yung mga negosyo. For example, classic example, sa Misamis Oriental, sa pagdumala sports center na moist, ang pagdumala sa katong telephone, Misortel. Okay, so makadungog sad mo usahay na ay mga municipal economic development enterprise, provincial economic development council, mo'y mag-perform sa mga functions. For example, sa slaughterhouse, kay dito ang ilang, kumbaga, dili bawal ang local government unit magnegosyo. Allowed siya, sir. Yes, and who is the chief executive or the chief executive officer? The governor, the mayor, or the kapitan. Kinsa man ang board, just like a corporation, kinsa ang board? The sangguniang paglungsod for a city, the sangguniang panlalawigan for a province, the sangguniang bayan for a municipality,
and the sangguni ang barangay for a barangay. So besides the governmental functions, a local government unit exercises proprietary functions. Nindot kay na sir na imo nang na-mention kay di ba naman ko thinking na kung gobyerno puro sa kahatag og serbisyo, di ba? Pero the good thing is at least the good thing that you mentioned that kay maayo din nganong na-explain karon nganong pwede mag-operate og businesses ning atong mga LGUs. Yes, because it is under the Constitution and expressly so granted under the Local Government Code, the proprietary functions of local government units. Dayon kanang naaman sa tong constitution sir ginatawag na local autonomy sa LGUs. Unsa may murag binisayaan na sa unsa man pagtinamban nato unsa may pasabot anang autonomy? Under the Philippine jurisdiction, the local autonomy is nothing like decentralization. Unsay gahom sa local as a national government gi-perform sa mga local government units. So, for example, even ang pagpalit sa dump truck kaniadto mananghid man sa DILG representing the president karon dili man Diretso na. pag na kay kwarta palit sa imong kaugalingong dump truck di magbuot ang national government kung mag-procure ka og medicines kay kinahanglan mo para sa katawhan di na makamananghid sa national government. So decentralization, and what is their power? So the sovereign powers of government, police power, power of taxation og eminent domain, gihatag yapon na sa local government units. So a local government unit that exercise police power. What is police power? Anything under the sun, under the moon, for the benefit, for the good of the people. Asa man mo na express, buhat kag ordinansa. So munang naay curfew kay para usahay, para ma-peaceful ang gabi, dili maglaka-laka ang batanon. Or buhat kag ordinansa to fund a certain infrastructure project. So, for infra, buhat kag ordinansa kay buhat kag ospital. So, imong nganan ng ospital, imong fundingan ng ospital, di na ka mananghid sa national government. That is police power. Taxation. The national government exercises taxation. Kung magbayad kag BIR, paingon na tanan sa national government. Income tax, value added tax. Pero pag magbayad kag local, unsa man na? Kanang atong abogado, PTR, professional. Aha magbayad, syudad or probinsya. Sand, tax on sand and gravel. Magnegosyo ka, aha magmangayog business permit, munisipyo or syudad. Under the local government code, kung sa sini pa sayo ang Tondo, akin ang Cavite. Ang probinsya na ikaugalingon nga taxing power. Ang munisipyo na taxing power, ang syudad na ug ang barangay na So for example, sa probinsya, real property tax, daghan nga ingon nga sa munisipyo na, no. A real property tax is a provincial imposition. Naalay share ang munisipyo ug ang barangay. Tax on sand and travel. Haman ka magkuhag permitan na probinsya. Sa munisipyo, unsa man sa munisipyo? Permits. Taran ka magnegosyo, agto ka sa munisipyo, mananghid ka. Unsa pa sa munisipyo? Fees for sealing or licensing of weights and measures. Kanang mga timbangan, man na. Ato man ang rehistro. Munisipyo. Pag syudad, muning rason ngano daghan munisipyo magsyudad. Ngano man, unsay gahom sa probinsya sa taxation plus gahom sa munisipyo sa taxation. Maisa. Imo nang iusa munang gahom sa syudad. So 1 plus 1, duha ka taxing powers ang gahom sa syudad. Munang halos tanang munisipyo gusto magsyudad. Kay ila mang ma-exercise ang taxing power sa probinsya. Barangay, separate ang sa barangay. Barangay clearance. Tax on store on retailers. Kanang mga naay gross income annual 30,000 or less sa munisipyo or kung ang barangay naa sa syudad 50,000 or less, aha ka mga yung unag business permit sa barangay. Kay ngano, tabang ni mos barangay nga ang katong mga sari-sari store digto magbayad sa barangay sa ilang permits. Kani dali ka daghan di baluan ni.
Aha ka magbayad sa barangay sa fighting cocks and cockpits, barangay. Places of recreation which charge admission fees. Kung naay dulaanan niya sa bata and then naay entrance, pwede makatax ang barangay dana. Kani dili na exercise. Billboards, signboards, neon signs, and outdoor advertisements. Gamay ra kayo kung hibawan nga barangay nga ka-impose ani. Ngano man? Among all three powers, police power, hatag kag-ayuhan. Taxation, mangayo kas katawhan. Ang eminent domain, expropriation, magkuha kag private property, kay buhaton nimo public. Paliton nimong yuta nga pribado, buhaton nimo hospital. Pero ang tax, pwede manggani, next election, 3 years ra ba, pilde. Ngano man, kani nga kagawad. Gamay ra among pangita, gitbuhisan pa gyud ni. Gamay ra kayo maka-appreciate sa power of taxation, especially if ang tax nga nadawat daghan duda kung asa nagpaingon. So it's a cycle. Kung mong hatag ang katawhan sa tao, dapat mo balik. Busa sige tagadungog nga dito lagi sa gawa sa nasod, dako kayong tax dito 40 to 50%. Pero ay reklamo, precisely. Kaya ano, ang ilang gihatag ang 40% sa ilang income, halos ang balik 80%. Libre edukasyon, libre health. So, kana nga mga powers, police power, eminent domain, and taxation, nagyapon siya sa local government unit. Pareha sila sa national government. Pareha sa national. Pero, unsay gi-exercise sa national, mo'y na-exercise sa local in terms of police power and eminent domain. Pero, in terms of taxation, unsay gi-exercise sa national, dili pwede ma-exercise sa local. Unsay gi-exercise sa local, dili pwede nga ma-exercise sa national. Ngani, why? Because it is precisely in support of local autonomy. Decentralization, tagaan nimo trabaho, pero dili nimo tagaan og kwarta ang local government unit, maglurat ang mata. Di ba? Sige salig sa IRA. And IRA is only 40%. So, kung maayo pa imong IRA, plus maayo pa imong local sources of income, most probably ang local government unit daghan na buhat para sa katawhan. Eskwelahan, hospital, dalan, slaughterhouses. Attorney, kanang gusto na kumukuhan sa aning abot sa mga ordinances ba? Kaya usay natay madunggan bitaw na nganong ang syudad nato di man magpasa og inani na ordinansya, like for example curfew mapriso og unom ka tuig, example lang inana. Unsa bay mga limitasyon sa paghimo aning ordinansya o kwan sa ay kadua pangutana, unsa bay diferensya sa ordinansya o resolusyon? Okay. First, ang ordinance is a law within the local government unit. So pag provincial ordinance, balaod siya, sunod ra sa probinsya. Pag city ordinance, balaod siya, sunod ra sa syudad. Ang resolution, dili siya balaod. Expression of sentiment, expression sa imong gusto. So, for example, buhat may resolution commending a certain general kay nakatabang siya sa peace and order. Imo na siyang gipahalipayan sa nga the people of Cagayan de Oro, the people of Misamis Oriental are grateful to a certain DILG officer, PNP officer, or AFP officer for helping in the peace and order nga nakatabang po sa ekonomiya. So, ordinance is a law. Katuing ka nga, kung pwede ba parameters ka para magbuhat, a local government unit can enact any ordinance para sa kayuhan sa katawhan. So either sa pagbuhat og tulay, dalan, paghatag og social benefits sa mga tigulang, dugangan yon sa gihatag sa nasyonal, pwede na. Ang dili na to gusto is magsaybabaw ang local government unit sa unsay balaod sa nasyonal. For example, marijuana bawal sa tibuok Pilipinas. Pero daghan quarters gaingon nga pwede na to gamiton ang marijuana for medical purpose. Daw nagpasa ang isa ka probinsya. Nga pwede ang marijuana dinhi sa province of blank and blank only for medical purposes. Question, valid the ordinance? No. Even if it is for a general welfare,
for the benefit of the katauhan, pero bawal siya sa tibok Supak. Pilipinas. Dili pwede ang local government unit to reverse what is prohibited by a national law. Another one is, unsay allowed sa national, dili pwede magbawal ang local. For example, COVID, ang sigarilyo, legitimate article of commerce within the Philippines. Naiuban local government unit, iban ang sigarilyo. Pwede dili? Dili. Because national law ang sigarilyo. Republic Act 9211. Cigarette is highly regulated but not prohibited. So a local government unit cannot prohibit cigarette. Just like marijuana, prohibited in the Philippines, dili pwede ang local government unit nga iyang i-valid sa iyang probinsya o syudad kay for medical purposes. So a local ordinance must be in consonance with national law. So in other words, sir, dili nagpasabot na naay ginatawag na local autonomy na makabuot-buot na automatically, right? Makabuot-buot ka, But not entirely. but not entirely, within the ambit of the Philippine Constitution and within the ambit of national laws. So, Di na ka mananghid sa so, national. ang balaod sa LGU, dili pwede mo supak sa balaod sa national. Precisely. Dahil sir, naka off-air, murag dili sa ni sa LGU kung na-mention mo ko nato ni tulo off-air kato bitong federal o unitary. Murag palihog og expound ana sir kay murag mobalik naman pud siguro na issue karon lately. Sa federal o unitary, so ang unitary system of government usually highly centralized. Ang federal is ang isa ka state halos supreme within its state except for certain domain. And usually unsa man ni? Defense, Foreign policy. foreign policy, finance, and commerce. So for example, sa US, na isa ka state, bawal ang death penalty. Agtor ka lain nga state, okay ang death penalty. Pero isa ra ang armed forces sa US, isa lang ilang currency. Kita unitary. We have the central government, although strong ang atong local government units, but our local government units, the province, the city, the municipality, or the barangay, are not very supreme in their own sphere. Kay limited na po ilang powers na they must not contravene the Constitution and they must not contravene national laws. Although pasagdan mo unsa yung paliton, unsa yung buhaton, ayaw lagsupak sa balaod nun nasyonal. Dayon, sir, kanang murag hapit na magid atong oras pero mo segue lang siya agid miha kabaluman mi na you are very kanang into current events and all. Then unsa man imo ang take sa kay we are talking about government and governance. So for unsa man imong take sa state of governance karon sa atong Pilipinas, sa atong nasod? National? Yes, sir. Oh. Ako very proud ko sa strength and sa vision sa national government karon. So since nga nakabutar ko in 1992, sige na usunod sa politika. And it's the only administration nga isog. One, kinsa makapasira sa Boracay, primary tourist destination, pero in terms of environment, hugaw. Gipasira atong limpyuhan, usbon balik. Kinsay nagtindog against the Chinese sa West Philippine Sea. Daghan gaingon nga talawan si Pinoy sa West Philippine si Duterte sa West Philippine Sea. Unsay tama siya. Unsay yang but pasabot? I will send my marines and soldiers to their death in West Philippine Sea. Mo inyong gusto na pwede man ta magaprotesta. In fact, he challenged US. Ubani ko sa giyera, ugma mismo atong sulungon ng China. Ahaman ng US. Kiwag ang ikog. Kaya gusto sa US, kita ibahog. Ingon ni Duterte, hangal-hangal ba ninyo? Kami walay armas, kamu na, di ka di mo mugira, kami na noon. Pero kung tinuntuhi. The war on drugs. Daghan suko. Kay na'y patay. Pero wala sila nakita sa isa ka patay na pulo ang nabuhay. Wala lipod-lipod. Daghan ko igagaw. Uyuan nga adik. Pag ingko ni Duterte, unsay mon undang ta kay basin masagapan ta. Wala lipod-lipod. Graft and corruption. Uban na uban wala. Pero sa national medyo ga-improve. It takes a system and perhaps generation nga
mawala na. Pero wala na ko pagduda nga ang national government pwede putlon. Pero lisod, siya limpyo, ang katawhan dili. Di ba? Kung gusto niya limpyo ang Pilipinas, 2022 election ang katawhan, ayaw magdaot o kwarta sa politiko. Kung gusto niya limpyo ang Pilipinas. Kaya nga no, ang politiko limpyo gyapon. Walay utang kabubuton sa milyon ngayang gigasto para moingkod. So ato nahimuktukan. Sige tagreklamo sa gobyerno daot. Ang katawhan, maayo daot. Di ba hinuktok ta? We're always blaming, pointing fingers, pero itag tanaw sa nung kaugalingon. I'm so proud of the Duterte government. Walay lipod-lipod. Walay lipod-lipod. Mo nang gipangutana tika ano sir kay the last time we talk katong nag-guest ka diri, passionate gyud ka on certain issues, on all issues about governance and government. Then kani karon sir, diri sa local ba nato or sa national, unsa may mga serbisyo or kind of improvements na dapat sa imong opinion na dapat nato i-improve? Sa City of Cagayan de Oro, ako nakita, walay lipod-lipod. Daghan nagtindog nga eskwelahan. Daghan na abrihan nga dalan sa kabukiran. Ipadayon na kay serbisyo na sa katawhan. Sa province of Misamis Oriental, ako yapong hibawaan. Daghan na open nga mga dalan. And sa administrasyon ni Governor Bambi ang tourism. So ipadayon na. Pero just the same, kinahanglan ang security and safety sa katawhan. So kita hangyo ta sa ato mga igsuon nga nas kabukiran nga magmata tabang tas gobyerno. Kung natay ilabay nga hugaw sa gobyerno, tanawa imong kaugalingon kung wala bay imo. Tabang. Unsay tabang sa gobyerno, be a good citizen. Ayaw tagay ang LTO officer para madali ang imong lisensya. Ayaw tagay ang business permit officer para mo gawas imong business permit. Gusto kag limpyo nga gobyerno, pagsugod sa imong kaugalingon, ayaw tagay ang taos gobyerno para makasala. Ang same to sa taos gobyerno, ayaw dawat. It takes two to tango. Ayaw reklamo kay ang salas Pilipinas dilis gobyerno. Daghan sa tao. Sir, ko naman, doon lang ang election 2022. Nabatay future plans for Attorney Gibone? Ay, daghan kaya akong plano. Gusto ko magpresidente. Sa among purok. Bitaw, lisod man kayo politika. Nanakos trabaho karon, nag-enjoy ko. And in any way I can, nga makatabang ko sa katawhan. For example, this one, makapahayag ta sa atong hunahuna, nga makatabang sa katawhan. So, makatabang ta sa conversation sa local governance. Kaya walay painan, tsada gyud kung strong atong local governments. Kay dili magsalig sa taas. Kung dili pod mapalabian nga sobra na ka-autonomous nga di na maminaw sa central government. Because at the end of the day, it is one Philippines and one Filipino nation. So, murag kulba mong yung kay sir, murag gusto pa kayo na mo i-extend ko na. Ay, pati ko. Pero nagyud atong oras, pero wala na siguro sir, hangyo lang may imo ang parting words sa atong viewers and listeners. Ako dako kay pasalamat ni Attorney Namalata, Attorney Tamala for inviting me here. Salamat sa topic sa local governance, hinaot naka-contribute ko sa discourse nga we need strong local government units who have greater independence from the national government. Pero just the same, magtinabang nga ang national ug ang local para kalambuan sa atong katawhan sa tibuok Pilipino. Ug kung naamang gani mali, tabang das gobyerno. It does not mean nga dili ta magyaw-yaw kaysa mali. Yaw-yaw ta, pero ayaw ta man yaw-yaw, buhat pod sa imong kaugalingon. Magtinabangay lang ta. So, daghang salamat. O mabuhay Cagayan de Oro, Misamis Oriental. So, very well said, Gero. Grabe. So, thank you po kayo, Attorney Gibone, sa imong sa imong time ug sa insights nimo at least. Nakita aton sa mind sa brilliant na lawyer. So, ladies and gentlemen, Attorney Nicanor Cancio Gibone, isa sa pinakamayong laking abogado dire sa Cagayan ug Northern Mindanao. Sunod ninyo. Daghan kayo salamat sir. Daghan salamat kantang sa Geoffrey.
ang akong player gapon si Dana. Thank you. Producer. Producer. So, wala naman siguro yung oras, Joe. So, that is our show for today. Thank you for watching and see you next week for another episode of Lunch Break. Ni mover est kimondom nan redat Meliorem Watman is a man who does not make the world better. Mayong udto, ladies and gentlemen. Have a blessed weekend. Ayun ko to. Thank you. Salamat, Lisa. Salamat,